Paano nga ho ba kayo nakalabas ng bansa? Well, hayaan na natin mag-research ang mga tao dyan sa DOJ na atat na pakasuhan ako di umano sa aking pag-alis ng Pilipinas. No? Pero this is one thing I can say, no? Nanilbihan naman tayo sa bayan. At dahil dyan, marami naman tayong mga naging kaibigan. No? At marami pa rin tayong mga kaibigan, Pilipino at dayuhan na naniwala na talagang mali itong ginagawa ng Marcos administration, hindi lang sa Pilipinas, kundi kanyang posisyon sa pandaigdigang politika. Sinasabi nyo talagang may mga tumulong po sa inyo. Meron po talaga. And that's why kung nagtataka sila, ba't hindi nila ako matrace until I surfaced, yun po yung dahilan. Marami talagang naniniwala na taliwas ang pamamahala ni Marcos Jr. Are you still very much in touch sa mga Duterte? Yes, I'm still in touch with Vice President Sara Duterte. I'm still in touch, of course, with whoever visits him as next of kin dito sa The Hague. No? Ngayon po, nandito si Kong Pulong at we are expecting VP Sara back sometime in July. Sumama po ba ang inyong loob nung talagang hindi na po kayo kinonsider or hindi kayo naging bahagi ng defense team ni dating Pangulong Duterte? Well, siguro anunsyo ko for the first time na talagang the prosecution of the ICC said that they will oppose my entry as counsel because according to them, I was facing cases in the Philippines. And pangalawa is President Duterte is being prosecuted for crimes committed at the time when I was part of the cabinet. So yun yung dalawang basis for objection ng prosecution. Ako naman, I cited case law that should not be sufficient grounds for the court not to recognize my appearance. Pero ang sabi nga ni VP Sara, siguro ayusin mo muna yung estado mo dito dahil that was when the DFA first announced that they will take steps to cancel my passport. Sabi niya, how can you defend the president when you will not have legal status here in the Netherlands, no? And you will be deported. So ako naman, of course, the client's interest always comes first. Totoo naman yung concern ni VP Sara na paano ka nga makakadepensa when you have to defend yourself, no? So I took a step back and I regretted it. Busit ako sa Marcos administration for announcing that they will cancel my passport. But I knew also that I was in a precarious situation, that I may have to justify my stay in the in the Netherlands, which would make it difficult to defend President Duterte. Pero I made my position clear. The prosecution of the ICC should not have a say on who should be defense counsel for President Duterte. Base sa pagkakakilala nyo po sa ICC, pag-usapan natin itong interim release na hinihintay po ang desisyon. Gaano kalaki o kaliit yung chance na mapagbigyan itong kanyang interim release petition ni dating Pangulong Duterte po? Lalo na mariing ikontra po ito ng pamilya ng mga biktima. Hindi lang yung pamilya ng biktima, pati yung prosecutor. Yes. Nagulat ako dyan kasi ang sinabi ng abogado ni Tatay Digong, nakapag-usap na raw sila ng prosecution at pumayag na sila sa interim release. At yan ay nasa plea niya. Kaya nawindang talaga tayong lahat nung napakatindi ng objection ng prosecution doon sa interim release na hinihingi. Now, pinag-aralan ko lahat ng kaso na litis ng ICC. Walang akusado na accused of war crimes or crimes against humanity, yung tinatawag na war crimes, na nabigyan ng interim release. Ito'y taliwas sa practice ng ibang international tribunals gaya ng UN Tribunal for the Former Yugoslavia at UN Tribunal for Rwanda, kung saan halos lahat ng akusado binigyan ng interim release at lumilipad lang sila pabalik sa The Hague kapag merong bista. No? Now, having said that, na talagang hindi nagbibigay ng interim release ang ICC, tingin ko ang tanging pag-asa ni Tatay Digong for interim release ay yung katotohanan na wala pa namang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC. Siya ang kauna-unahan. So sa tingin ko, kung mapagbibigyan yan ay dahil sa kanyang edad at yung kanyang mga ilang karamdaman. No? Pero by way of practice, talagang mali itong naging practice sa ICC na hindi sila nagbibigay ng interim release kasi hindi pa naman convicted yung tao. Bakit mo papatawan na ng parusa ng pagkakakulong na hindi pa nga na-establish kung merong probable cause? Sa Pilipinas, bago makarating ang isang kasong kriminal na merong kulong sa hukuman, meron ng probable cause. Ito nakakulong na si Tatay Digong, wala pang probable cause. Tama ba yan? So ang intention talaga ng Rome Statute, bagamat nauna ang warrant of arrest bago ang probable cause, dapat merong interim release.
At kung nasunod nga yung Article 59 ng ICC na dinulog muna siya sa harap ng lokal na hukuman sa Pilipinas, isa sa remedyo na pwedeng mabigay ng lokal na hukuman na Pilipino ay yung interim release habang nagdidesisyon kung dapat nga siyang i-extradite sa The Hague. Yan yung napagkait kay Tatay Digong. Kaya nga sinasabi namin, yung kanyang detention dito talaga ay labag sa karapatang pantao, labag sa Rome Statute mismo, linabag niya ang soberenya ng Pilipinas, linabag ang karapatan ni Tatay Digong sa due process. Paano makakaapekto dito sa petition niya for interim release itong sinabi ng prosecution? Well, siyempre, malakas ang epekto niyan kasi akala natin nung una, non-opposed na yan, na sumasang-ayon na ang prosecutor. Because after all, ulitin ko, wala pang determination of probable cause. Kaya merong provision ng Rome Statute for interim release kasi wala pa naman dahilan talaga para ikulong yan ni probable cause, hindi pa na-establish. Pero ngayong tinutulan niya ng prosecution, tinutulan ng abogado ng mga biktima, syempre, the onus is against the granting. No? Ayun yung track record ng ICC na hindi nga gaya ng Tribunal for the Former Yugoslavia, hindi talaga siya nakapagbigay pa ng kahit anong interim release. No? But I'm still hoping, 80 anyos, I don't think any court would have or would want yung responsibilidad na hawak nila yung tao at 80 years old at may mangyari sa kanya habang nakakulong. At alam mo na ang sabihin ko. Nag-birthday si VP Sara Duterte, pumunta siya dyan. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makapagkwentuhan, makapag-usap, lalo na rin dito sa kakaharapin niyang impeachment? Opo, no? Matagal po yung usapan at out of parang 5 araw ata siya, nakapag-usap naman kami ng 3 araw, no? At mahabaan ng usapan kasi naririto rin yun si Senator Amy Marcos at saka si Senator Robin Padilla, no? Pero in all our conversations, ako nakikipag-usap dun sa 2 senador, si VP Sara kept absolutely quiet. Which shows you, no, na talagang miski close siya dun sa 2 senador, hindi talaga siya nagpahiwatig kung anong gusto niyang mangyari. So nagdidiskurso lang kami, nakikinig lang siya, neither agreeing nor disagreeing pagdating dun sa kanyang impeachment. She really wants to be hands-off, no, dun sa desisyon ng mga senador pagdating sa kanyang impeachment, even when in the company of her closest allies in the Senate. May plano ba kayong bumalik sa politika sa 2028? Kung tatanong ng pamilya ko, ayaw na nilang politika. Sa totoo lang, even before 2022 elections, no, talagang iniyakan na ako ng lahat ng kapamilya ko na itigil na yung politikang yan, no? Which is also history repeating itself kasi yung 2 kong lolo also started out as young lawyers, their careers in politics, no? But their families successfully persuaded them from pursuing for their career in politics, no? Pero ganyan din ang nangyayari ngayon sa pamilya ko. You can imagine why they really are averse to politics now, no? So hindi ko po alam. I have to listen also to my family. At itong ang karanasan nito, it gives you a new perspective on what's really important in life. And family comes first. At kung hindi man po kayo babalik sa politika, ano po ang inyong pagkakabalahan? Alam mo, napaka-ikli naman ang aking karera sa politika eh. People forget na 4 na taon lang ako nasa politika. 2.5 years as 1.5 year as a member of Congress and 2.5 years as a presidential spokesperson. I've always been a private practitioner of law. Kaya lang, dahil I'm in the field of international law, ay nakilala lang tayo dahil dun sa constant media interviews on international law issues nga, no? So it's not as if politika yung buhay ko. 4 na taon lang ang ginugol ko sa larangan ng politika, and I've always been a private person. Attorney, panghuli, mag-cool down po tayo. Let's do a fast talk. Quick answer lamang po. ICC, stay out or rejoin? Stay out. War on drugs, investigate or move on? Move on. Regret defending Duterte, yes or no? No. Still a human rights lawyer, yes or no? Yes. Huling tawag nyo sa inyong telepono, kalaban o kaalyado? Kaalyado. Preferred asylum country, Europe o North America? North America. At panghuli, attorney,
Kung may isang pwede kang makasama pabalik dito sa Pilipinas, sino siya at bakit? Tatay Digong. Dahil yan naman ang pangako ko. Hindi ako uwi ng Pilipinas, hindi siya kasama. Thank you for making time. Marami pong salamat, Attorney Harry Roque.